Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 63 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos talunin ni Tuka Mimori sina Toado at ang Bird Witcher, bumalik siya kina Seras at Nyaki. Si Seras, na agad na nag-alala nang makarinig ng kaluskos sa damuhan, ay nakahina ng maluwag nang makita na si Mimori lang pala yon, bagaman namutla siya nang mapansin ang dugo sa kanyang katawan. Agad siyang nagtanong kung sugatan ito, ngunit kalmado siyang sinagot ni Mimori na hindi kanya ang dugo kundi sa mga kalaban na kanyang pinaslang. Ipinaliwanag din niya na ang tanging natalo niya ay ang dalawang kasamahan ng Sword of Courage na humahabol kay Nyaki. Nabigla si Nyaki, hindi makapaniwala na nagawa niyang talunin kahit ang mga yon, dahil bukod kina Lewin at Satsuki, malalakas ang lahat ng miyembro ng Sword. Sa kanyang pagkalito, naitanong niya kung sino ba talaga si Mimori. Noon lamang napagtanto ni Mimori na hindi pa niya naipapakilala ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasama. Ipinakilala niya sina Seras, Pigimaru ang slime, at si Slee ang kabayong halimaw. Napaiyak si Nyaki at yumuko ng malalim, taos pusong nagpapasalamat at humihingi ng tawad dahil nadamay ang lahat sa kanyang problema. Iginiit niya na hindi siya maaaring sumama sa kanila dahil bilang banal na hayop, tiyak na patuloy siyang hahabulin ng Sword of Courage at magiging dahilan lamang ng higit pang kapahamakan. Mariing tinutulan iyon ni Mimori. Sinabi niyang hindi na niya kailangang tumakbo pa dahil ang tinatawag na pinakamalakas ng sangkatauhan na siyang pinagkakatiwalaan ng Sword ay patay na at siya mismo ang pumatay rito. Napatigil si Nyaki sa rebelasyong iyon. Dagdag pa niya, nakikita niyang may pag-aatubili si Nyaki, tila nahahabag pa sa Sword, ngunit hindi siya gaya nito, hindi niya kayang palampasin ang mga naglipol sa Speed Clan. Inatasan niyang bantayan ni Seras si Nyaki habang siya ay aalis upang hanapin ang 7 natitirang miyembro ng Sword. Sumakay siya kay Slee at naglakad na may mabigat na isip, nagbabalik tanaw sa kalupitan ng mga kalaban. Hindi niya sila pagbibigyan ng patas na laban, bagkus ay sisiguraduhin niyang dahan-dahan at masakit ang kanilang magiging wakas. Samantala, sa kuta ng Sword of Courage, nag-uumpisa ng mangamba ang mga kasamahan dahil hindi pa bumabalik sina Toado. Nag-isip si Karo na baka nakatakas na si Nyaki ng mas malayo kaysa inaasahan, samantalang nagsisi si Lewin na hindi pa niya ito masyadong napinsala. Si Satsuki ay nagpaalala na dapat sana ay binulag nila si Nyaki para hindi ito makatakas. Nalungkot si Lewin sa tinatawag niyang pagtaksil ng kanilang tinulungan, ngunit si Miana ay pinakalma siya, pinaalala ang sinabi niya noon matapos nilang lipulin ang Speed Tribe na hindi dapat pumatay ng dala lamang ng puot, kundi sa paraang masisiyahan sila. Sang-ayon dito, nagpasya silang humanap ng mas malupit na paraan upang tapusin si Nyaki. Bilang katuparan din ng kalooban ng kanilang diyosa. Ngunit hindi nagtagal ay dumating ang kakaibang katahimikan. Nawala ang huni ng mga insekto at si Lewin ay nakaramdam ng matinding panganib. Agad niyang inutusan ang lahat na maghanda at pina-activate kay Miana ang Fortress Mode White Noise, isang depensa na bihira nilang kailanganin sapagkat karaniwan ay kayanan nila ni Satsuki ang mga kalaban. Naghinala sila kung baka isa itong halimaw na may night vision o isang malayong manunudla, ngunit walang tiyak na sagot, tanging ang kutob ni Lewin na isang nakamamatay na kasamaan ang papalapit, at biglang ang lumitaw si Satsuki. Ngunit kakaiba ang anyo, namumutok ang mga ugat at tila sasabog ang katawan. Walang paliwanag, bigla siyang umatake. Dala ng matinding pagnanasa sa pagpatay. Nabigla ang lahat, hindi makapaniwala na ang kanilang sariling kasama ay tinalikuran sila. Tinawag siya ni Lewin at pinakiusapan, ngunit walang pakundangan itong umatake sa fortress. Nataranta sila nang mapansing inihahanda na ni Satsuki ang Godslayer, isang mapanirang atake na kayang basagin ang depensa ni Miana. Sa desperasyon, napilitan si Lewin na sumalag at tuluyang patayin si Satsuki upang iligtas ang iba. Sa huling sandali ng buhay, bumalik ang ulirat ni Satsuki at nakahingi ng mahinang tawad kay Lewin bago tuluyang pumanaw. Nanginginig sa pagkabigla at lungkot, yakap-yakap ni Lewin ang kanyang bangkay, pinahihirapan ng tanong kung anong kapangyarihan ang sumira sa kanyang kasama.
Ang Sword of Courage, na dati puno ng tiwala sa sarili at sa kanilang misyon, ay ngayon nakaharap sa isang mas malupit at mas misteryosong panganib na hindi pa nila kailanman naranasan. At dito nagtatapos ang chapter 63 ng Failure Frame. Patuloy lang sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Salamat!